Samantala, nabulabog po ang bahagi naman ng Roxas Boulevard sa Maynila kanina dahil sa natagpuang kahina-hinalang bagay sa isang basurahan malapit po sa US Embassy. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB. Cecil? Connie at Rafi, nabulabog na ang bahagi ng Roxas Boulevard sa lungsod ng Maynila matapos nang matagpuan ang isang hinihinalang improvised explosive device sa isang basurahan, ilang metro lamang ang layo mula sa US Embassy. Nakitang hinihinalang pampasabog na isang street sweeper ng Department of Public Works and Highways na naglilinis sa lugar kaninang bago mag-alas 7 ng umaga. Ayon kay Ellie Garcia na mismong nakakita ng suspicious package, ang nasabing bagay ay kinalibilangan ng cellphone at wire na nakadikit sa isang hugis oblong na binalot ng itim na duct tape. Ang basurahan kung saan nakita ang hinihinalang IED ay nakapwesto sa bangketa at 30 hakbang lamang ang layo mula sa US Embassy. Sinabi ni Garcia na plano sana niyang kunin ang kahina-hinalang bagay pero minarapat niya na ito ay paalam sa mga gwardya ng US Embassy. Kagad namang humingi ng saklolo ang US Embassy sa Manila Police District na nagpadala ng puwersa mula sa kanilang Explosive and Ordnance Division at Special Reaction Unit. Rumisponde rin sa lugar maging ang mga tauhan ng Special Action Force ng PNP. Nang dahil sa insidente, 2 oras na nahinto ang daloy ng traffic sa southbound lane ng Roxas Boulevard magmula sa kanto ng Calao hanggang sa Pedro Hill para bigyang daan ang tinatawag na bomb disruption proceedings. 2 beses na pagsabog ang narinig mula sa lugar ng isa katuparan ang bomb disruption. Alas 8:50 na umaga nang ideklara naman ni Senior Superintendent Joel Coronel, ang hepe ng MPD, na wala nang dapat ipangamba sa nasabing suspicious package. Pero sa kanyang paglalarawan, maliban sa cellphone at wire, may kinakabitan din ang kahina-hinalang pampasabog na isa pang electronic device. Posible umano na decoy na pampasabog ang natagpuan. Paliwanag pa ni Coronel, ang nagkapira-pirasong bahagi ng pinaniniwala ang IED ay sasailalim sa forensic examination. Kukunin din daw ng MPD maging ang mga CCTV footage na kuha sa lugar para matukoy kung sino ang nag-iwan ng hinihinalang IED sa basurahan malapit nga sa US Embassy. Alas 8:53 naman na umaga nang buksang muli sa daloy ng traffic ang naapektuhang bahagi ng Roxas Boulevard at iyan ay matapos ang isinagawang paneling o pag-inspeksyon ng mga tauhan ng MPD bomb squad. Ang US Embassy hindi naman kinakitaan ang indikasyon ng pagkabahala. Katunayan, habang nagaganap ang bomb disruption proceedings kanina, ay tuloy pa rin sa pag-accommodate ang mga gwardya ng embahada na mga pumipila para sa US visa application. Rafi, Connie? Cecil, linawin ko lang, bukod dun sa mga cellphone at yung mga wires na nakuha dun sa pinasabog na hinihinalang IED, meron ba silang nakitang yung mismong pampasabog na nandun sa loob? Meron bang device na, for example, granada o kaya ay anumang explosive na element na nandun mismo sa pinasabog ng MPD? Ang may nakausap tayo kanina, marami kami mga reporter na nakakausap doon sa isang miyembro ng Special Action Force na isa sa mga unang rumisponde sa insidente. Ang kanyang paliwanag, 81mm mortar yung kinakabitan ng improvised explosive device. So yung 81mm yung 81mm mortar ba, Cecil, buo nung makita at posible talaga maimbestigahan kung saan galing, meron pa siyang signature siguro na pwedeng makita ron na makakatulong sa investigasyon? Yan ang ating alamin, Rafi, kasi kanina nang banggitin niya ng miyembro ng SAF, hindi na nagbigay pa ng detalyadong paliwanag yung mga miyembro ng bomb squad ng MPD, pero inaasahan natin na yan ay masasagot dahil ngayong tanghali ay nagpatawag ng pulong balitaan dito sa MPD, itong si MPD Director Joel Coronel, at naririto na rin sa MPD itong si NCR Police Director Albayalde. Pero Cecil, yung binabanggit no nakausap mo ng 81mm mortar, hindi natin nakunan ito, walang nakakuha ng footage nito, nakakita? Wala, kasi kanina, Rafi, nag-uumpukan kami mga reporter at nagtatanungan kung paano namin ilalarawan sa aming mga report yung natagpuan. Kasi ang exact words ni MPD Director Joel Coronel, suspicious package believed to be improvised explosive device. Sa gitna ng pag-uusap namin, doon dumating yung taga-Special Action Force ng PNP at siya yung nagsabi
na 81mm mortar yung natagpuan. Well, malaking bagay yan pag may nakitang 81mm mortar dahil kukumpirmahin nga niyan na yung IED na yan ay talagang meant para sumabog. Talaga meron ba silang nababanggit na merong banta dyan sa lugar na yan, lalo pat malapit yan sa US Embassy? Wala. Yan ay tinanong namin kanina kay Senior Superintendent Coronel. Wala naman daw sila natatanggap na information o anumang pagbabanta sa area na yan ng Rojas Boulevard na malapit nga lamang sa US Embassy. Pero kanina, paliwanag din ni Director Coronel, nung isagawa yung bomb disruption proceedings kanina, initially, doon sa appreciation ng mga tauhan ng NPD bomb squad, wala na raw kakayahan na sumabog yung hinihinalang improvised explosive device. So, posible na inalis yung pulbura doon sa 81mm na mortar. At ang binabanggit nga kanina, posible raw na decoy na IED yung natagpuan nga doon sa basurahan malapit lamang sa US Embassy. So pwedeng panakot din pala yung natagpuan na yan. Anyway, maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB. Before you are the components of the IED device that was recovered along Rojas Boulevard this morning. So, based on the report submitted by our EOD team, it is composed of the explosive itself, an 81mm mortar round, together with a power supply of a 9-volt battery to be triggered by a cellular phone, together with a switch device and circuit, and a plastic cup. So this is explosive device. Earlier it was asked what is the destructive capacity of this IED. As reported by our EOD, this device can cause injury or damage or even death to persons within a 100-meter blast radius. Yung picture. Pareho. Similar. Pwede pakita yung Similar. yung kanina. Similar. Based on the initial reports again of our EOD in comparison with the Philippine Bank Data Center and other EOD experts, it was assessed and evaluated that there's a similarity between this improvised explosive device with the same type that was used in Davao City Bank. US Embassy? Ha? US Embassy po ba yung sinabi natin? Since the proximity is about 100 to 150 meters away from the US Embassy, then pwedeng to scare or talagang ganito kasi yan, nilagay doon ng madaling araw. According to one of the bystander, merong nakasakay ng taxi, huminto doon at tinapon doon sa basurahan yung IED na yan, din sumibat kaagad. So, kung gusto talaga nila na hindi sila mahuli, na mahuli sila, doon mismo sa infront ng gate ng US Embassy na ilagay yan para kung gusto nilang target yung US Embassy, doon dapat na ilagay yan. Pero hindi na kaya ilagay doon, kaya doon sa unahan. Ganun yun. Wala pa, hindi pa natin alam. Basta mayroon na bumaba isang tao sa taxi. Sinyot doon sa basurahan. The issue is being used actually to eventually declare martial law. Diyan na naman yan. Nakakalbo na ko. Tingnan mo ang ulo ko. Nakakalbo yung pag-iisip na gano'n. Ay, nako. Diyos ko, sorry lang ha. Sorry for my reaction. But for God's sake, we will not use... the government will not use an incident that will cause panic, fear, and undue harm or even death to its own people to declare martial law. Iniisip niyo yung hindi namin magawa yan. What if anak namin ang matamaan yan? What if anak ng gumawa niyan? Isipin ninyo, may Diyos na nakatingin sa ating lahat. Kaya huwag kayo sige accuse sa government ng huwag nyo insinuate na government ang may pagkana nito. Sir, Meron tayong so right now, hindi categorically na sinasabing mabuti group ito. of course not, unless nga makuha natin yung ebidensya, hard evidence na ipin down natin sila. But per analysis, we can theorize na pwedeng malink ito sa Maote dahil nga sa nangyari sa Davao,
same ang signature. So, sa kanila yan na nanggagaling doon sa Central Mindanao. At present, we are already going through the area, checking all the CCTV recordings if possible. We're reviewing it right now. And also, possible eyewitnesses accounts. So we have at present 2 persons who will be able to provide us information on possible suspects or persons of interest. So in due time, we will release that information. May possibility po ba na mahuli na may kasunod pa to? We cannot tell. We cannot tell. People awareness. Kaya kailangan natin suportahan ng taong bayan. Maghigpit tayo sa ating security. Mag-ingat tayo. But please don't panic. No cause for alarm. Huwag kayo mag-panic. Relax lang tayo. Ano, no? Pwedeng US Embassy, pwede rin hindi. But, kasi mas malapit sa embassy, most likely gusto nilang embassy yung target nila. So ano po yung may mga pagbabago ng nakikita yung taong bayan? Ngayon sinasabi natin na possible nakapasok na yung Mauti Group sa Metro Manila with regard to this IED and explosive na nakita po natin ginawa. Kaya may pagbabago sa aming focus ng ating security target hardening natin at saka yung aming intelligence efforts. Talagang mag-double time kami. Central Visayas. Oh, yung nga sinasabi din, yung Central Mindanao, yung dalawang grupo dyan na nag-pledge allegiance sa ISIS ay itong Mauti Group at saka yung Tukboy Magid Group. Mauti Group ng Lanao Sur at saka yung Tukboy Group ng Sarangani Province. Sila yung mga nag-pledge ng allegiance. So, posibleng sa kanila nagagaling ito. Ha? Rapid. Rap. Are we taking this as an act of terrorism already? Kung sumabog yan, talagang terrorism. This is attempted pa? O frustrated? Attempted, frustrated. Hindi, attempted act of terrorism. Ever since meron. Ever since naman, meron naman talaga yan na Level 3. binabantayan natin. Metro Manila is nasa level 3 kasi talaga. Sa high level threat ang Metro Manila po. Level 3. Oh, based on NICA. Nasa level 3. Isa-isa lang. Ano? Can you be more specific with regards to your coordination with the U.S. Embassy? Ano na pong coordination with them? Okay. First, they are providing us with technical assistance on examining the bomb components to determine the source, the type, and the name. And of course, we are coordinating with our Philippine Bomb Data Center. That's why initial assessment and evaluation that there is a similarity of explosive device recovered kanina with the one used in Davao as a signature of the Mauti Group. Of course, not just with the U.S. Embassy, we are also coordinating with the EOD teams of the Armed Forces of the Philippines and the NBI, who have also sent their EOD experts to coordinate with us. So we'll be releasing our results and findings. Earlier you said na intensify niyo yung checkpoint of Lansita, Galugad, etc. Pero lately wala na kami nakikita kasing checkpoint. So just that din magkakakita na naman tayo mga checkpoint ulit sa kalsada. Yes. Bok, gawin mo. Yes, sir. We will do that, sir. Nahanapan ka, hindi mo na daw ginagawa eh. Sa press corps, paglabas. Ayusin natin ito. Ayusin Yung natin. checkpoint kasi since na pinagbawal ng ating Pangulo, no? We can always conduct yung Oplan Sita as what the Chief PNP have said earlier. Hindi naman kasi tayo limited dun sa checkpoint eh. Yung Oplan Sita kasi we can always do that to like mga suspicious na tao, no? Lalo na kung yung medyo delikadong oras ng gabi or nung madaling araw. This is a typical example of a community response dito, community awareness. Remember, yung taong bayan ang nagsabi sa atin dito. Di ba? This is a typical example of a community awareness na wala siyang ginawa, nakita niya, hindi niya ginalaw yung item na nakita niya, it's very suspicious. Ang ginawa lang niya, hindi niya ginalaw, pumunta sa nearest police station, and then ang police ang nagresponde. In less than 15 minutes, nandun yung ating EOD K9 unit. So,
kaya naging successful ito. Yung pagkukulang ng ating PNP, nakita natin, it was taken live kanina kung how it was diffused, how it was disintegrated, everything was done properly. Na-close yung traffic, sinara natin yung traffic. Nung everything was clear, 7:45, around 7:45, then dineclare na yung area as clear, as safe. So, yun yung ano lang natin dito. Siguro, ang sabi nga ng chief natin is merong pagkukulang with regards to intelligence. Pwede nating paigtingin pa yung ating intelligence gathering dito, together with the Armed Forces of the Philippines. Sir, Mike Almonte po sa DCR San Sergio. Sa Wibis po, Disyembre na po, gaano nakahanda talaga para mabigyan ng seguridad ng ating kababayan? Lalo't daksa na ang ating... Prepared tayo palagi. Prepared tayo palagi. Ako mismo, yayakapin ko yung bomba na yan kung may bomba niya na sa sabog. Ginawa ko na yan sa Davao. May bomba doon, i-wrestling ko yung bomber, suicide bomber. Inagaw ko yung bomba. Ganoon kami ka-prepared. Pwede kami mamatay anytime para lang masafe yung ating bansa. Masafe yung ating mga taong bayan. Ready kami palagi. Okay, last 3 questions, please. IED and explosive na nakita po natin ginawa. Yeah, may pagbabago sa aming focus ng ating security target hardening natin at saka yung aming intelligence efforts. Talagang mag-double time kami. Central Visayas. Oh, yung nga sinasabi natin, yung Central Mindanao, yung dalawang grupo dyan na nag-pledge allegiance sa ISIS ay itong Mauti Group at saka yung Tukboy Magid Group. Mauti Group ng Lanao Sur at saka yung Tukboy Group ng Sarangani Province. Sila yung mga nag-pledge ng allegiance. So, posibleng sa kanila nagagaling ito. Ha? Rafi. Sir, Are we taking this as an act of terrorism already? kung sumabog yan, talagang terrorism. This is attempted pa? O frustrated? Attempted, frustrated. Hindi, attempted act of terrorism. But ever since meron. Ever since naman, meron naman talaga yan na Level 3. binabantayan natin. Metro Manila is nasa level 3 kasi talaga. Sa high level threat ang Metro Manila po. Level 3. Oh, based on NICA. Nasa level 3. Isa-isa lang. Ano? Can you be more specific with regards to your coordination with the U.S. Embassy? Ano na pong coordination with them? Okay. First, they are providing us with technical assistance on examining the bomb components to determine the source, the type, and the name. And of course, we are coordinating with our Philippine Bomb Data Center. That's why initial assessment and evaluation that there is a similarity of explosive device recovered kanina with the one used in Davao as a signature of the Maote Group. Of course, not just with the U.S. Embassy, we are also coordinating with the EOD teams of the Armed Forces of the Philippines and the NBI, who have also sent their EOD experts to coordinate with us. So we'll be releasing our results and findings. Earlier you said na intensify niyo yung checkpoint of Lansitan, Galugan, etc. Pero lately wala na kami nakikita kasi checkpoint. So just that mean magkakakita na naman tayo mga checkpoint ulit sa kalsada. Yes. Bok, gawin mo. Yes, sir. We will do that, sir. Nahanapan ka, hindi mo na daw ginagawa eh. Sa press corps, paglabas. Ayusin natin ito. Ayusin Yung natin. checkpoint kasi since na pinagbawal ng ating Pangulo, no? We can always conduct yung Oplan Sita as what the Chief PNP have said earlier. Hindi naman kasi tayo... Initially, doon sa appreciation ng mga tauhan ng NPD Bomb Squad, wala na raw kakayahan na sumabog yung hinihinalang improvised explosive device. So, posible na inalis yung pulbura doon sa 81 millimeter na mortar. At ang binabanggit nga kanina, posible raw na decoy na IED yung natagpuan nga doon sa basurahan malapit lamang sa US Embassy. So pwedeng panakot din pala yung natagpuan na yan. Anyway, maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB. Before you are the components of the IED device that was recovered along Rojas Boulevard this morning. So
Based on the report submitted by our EOD team, it was composed of the explosive itself, an 81mm mortar round, together with a power supply of a 9-volt battery to be triggered by a cellular phone, together with a switch device and circuit, and a blasting cap. So this is explosive device. Earlier it was asked what is the destructive capacity of this IED. As reported by our EOD, this device can cause injury or damage or even death to persons within a 100-meter blast radius. Pareho. Similar. Pwede pakita yung Similar. kanina. Similar. Based on the initial reports again of our EOD in comparison with the Philippine Bank Data Center and other EOD experts, it was assessed and evaluated that there's a similarity between The device lang. improvised explosive Similar device device. with the same type that was used in Davao City Bank. US Embassy? Ha? US Embassy po ba yung sinabi natin? Malayo. Since the proximity is about 100 to 150 meters away from the US Embassy, then pwedeng to scare or Diba, tao? talagang ganito kasi yan. Nilagay doon ng madaling araw. According to one of the bystander, merong nakasakay ng taxi, huminto doon at tinapon doon sa basurahan. Yung IED na yan, din sumibat kaagad. So, kung gusto talaga nila na hindi sila mahuli, na mahuli sila, doon mismo sa infront ng gate ng US Embassy na ilagay yan para kung gusto nilang target yung US Embassy, doon dapat na ilagay yan. Pero hindi na kaya ilagay doon, kaya doon sa unahan. Ganun. Ng embahada ng mga pumipila para sa US visa application. Rafi, Connie? Cecil, linawin ko lang, bukod dun sa mga cellphone at yung mga wires na nakuha dun sa pinasabog na hininalang IED, meron ba silang nakitang yung mismong pampasabog na nandun sa loob? Meron bang device na, for example, granada o kaya ay anumang explosive na element na nandun mismo sa pinasabog ng MPD? Ang may nakausap tayo kanina, marami kami mga reporter na nakakausap doon sa isang miyembro ng Special Action Force na isa sa mga unang rumisponde sa insidente. Ang kanyang paliwanag, 81mm mortar yung kinakabitan ng improvised explosive device. Mm-hmm. So yung Pero 81mm yung yung impormasyon 81mm na yan, mortar ba, Cecil, buo nung makita at posible talaga maimbestigahan kung saan galing, meron pa siyang signature siguro na pwedeng makita ron na makakatulong sa investigasyon? Yan ang ating alamin, Rafi, kasi kanina, nang panggitin yan ng miyembro ng SAF, hindi na nagbigay pa ng detalyadong paliwanag yung mga miyembro ng bomb squad ng MPD, pero inaasahan natin na yan ay masasagot dahil ngayong tanghali ay nagpatawag ng pulong balitaan dito sa MPD, itong si MPD Director Joel Coronel, at naririto na rin sa MPD itong si NCR Police Director Albayalde. Mm-hmm. Pero Cecil, yung binabanggit no nakausap mo ng 81mm mortar, hindi natin nakunan ito, walang nakakuha ng footage nito, nakakita? Wala, kasi kanina, Rafi, nag-uumpukan kaming mga reporter at nagtatanungan kung paano namin ilalarawan sa aming mga report yung natagpuan. Kasi ang exact words ni MPD Director Joel Coronel, suspicious package believed to be improvised explosive device. Nung sa gitna ng pag-uusap namin, doon dumating yung taga-Special Action Force ng PNP at siya yung nagsabi na 81mm mortar yung natagpuan. Well, malaking bagay yan pag may nakitang 81mm mortar dahil kukumpirmahin nga niyan na yung IED na yan ay talagang meant para sumabog. Talaga meron ba silang nababanggit na merong banta dyan sa lugar na yan, lalo pat malapit yan sa US Embassy? Wala. Yan ay tinanong namin kanina kay Senior Superintendent Coronel, wala naman daw sila natatanggap na information o anumang pagbabanta sa area na yan ng Rojas Boulevard na malapit nga lamang sa US Embassy. Pero kanina, ang paliwanag din ni Director Coronel, nung isagawa yung bomb disruption proceedings kanina,
Samantala, nabulabog po ang bahagi naman ng Rojas Boulevard sa Maynila kanina dahil sa natagpuang kahina-hinalang bagay sa isang basurahan malapit po sa US Embassy. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Cecil Villarosa ng Super Radio DZBB. Cecil? Connie at Rafi, nabulabog nga ang bahagi ng Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila matapos nang matagpuan ang isang hinihinalang improvised explosive device sa isang basurahan, ilang metro lamang ang layo mula sa US Embassy. Nakitang hinihinalang pampasabog ng isang street sweeper ng Department of Public Works and Highways na naglilinis sa lugar kaninang bago mag-alas 7 ng umaga. Ayon kay Ellie Garcia na mismong nakakita ng suspicious package, ang nasabing bagay ay kinalibilangan ng cellphone at wire na nakadikit sa isang hugis oblong na binalot ng itim na duct tape. Ang basurahan kung saan nakita ang hinihinalang IED ay nakapwesto sa bangketa at 30 hakbang lamang ang layo mula sa US Embassy. Sinabi ni Garcia na plano sana niyang kunin ang kahina-hinalang bagay pero minarapat niya na ito ay paalam sa mga gwardya ng US Embassy. Kagad namang humingi ng saklolo ang US Embassy sa Manila Police District na nagpadala ng puwersa mula sa kanilang Explosive and Ordnance Division at Special Reaction Unit. Rumisponde rin sa lugar maging ang mga tauhan ng Special Action Force ng PNP. Nang dahil sa insidente, 2 oras na nahinto ang daloy ng traffic sa southbound lane ng Rojas Boulevard magmula sa kanto ng Calao hanggang sa Pedro Hill para bigyang daan ang tinatawag na bomb disruption proceedings. 2 beses na pagsabog ang narinig mula sa lugar nang isa katuparan ang bomb disruption. Alas 8:50 na umaga nang ideklara naman ni Senior Superintendent Joel Coronel, ang hepe ng MPD, na wala nang dapat ipangamba sa nasabing suspicious package. Pero sa kanyang paglalarawan, maliban sa cellphone at wire, may kinakabitan din ang kahina-hinalang pampasabog na isa pang electronic device. Posible umano na decoy na pampasabog ang natagpuan. Paliwanag pa ni Coronel, ang nagkapira-pirasong bahagi ng pinaniniwala ang IED ay sasailalim sa forensic examination. Kukunin din daw ng MPD maging ang mga CCTV footage na kuha sa lugar para matukoy kung sino ang nag-iwan ng hinihinalang IED sa basurahan malapit nga sa US Embassy. Alas 8:53 naman na umaga nang buksang muli sa daloy ng traffic ang naapektuhang bahagi ng Rojas Boulevard at iyan ay matapos ang isinagawang paneling o pag-inspeksyon ng mga tauhan ng MPD bomb squad. Ang US Embassy hindi naman kinakitaan ang indikasyon ng pagkabahala. Katunayan, habang nagaganap ang bomb disruption proceedings kanina, ay tuloy pa rin sa pag-accommodate ang mga gwardiya. Wala pa, hindi pa natin alam. Basta mayroon na bomba isang tao sa taxi. Sinyot doon sa basurahan. The issue is being used actually to eventually declare martial law. Diyan na naman yan. Nakakalbo na ko. Tingnan mo ang ulo ko. Nakakalbo yung pag-iisip na gano'n. Ay, nako. Diyos ko, sorry lang ha. Sorry for my reaction. But for God's sake, we will not use, the government will not use an incident that will cause panic, fear, and undue harm or even death to its own people to declare martial law. Iniisip niyo yung hindi namin magawa yan. What if anak namin ang matamaan yan? What if anak ng gumawa niyan? Isipin ninyo, may Diyos na nakatingin sa ating lahat. Kaya huwag kayo sige accuse sa government ng huwag nyo insinuate na government ang may pagkana nito. Juan, meron tayong So right now, hindi mo categorically na sinasabing mabuting group ito. Of course not, unless nga makuha natin yung ebidensya, hard evidence na ipin down natin sila. Per analysis, we can theorize na pwedeng malink ito sa Maoti dahil nga sa nangyari sa Davao, same ang signature. So, sa kanila yan na nanggagaling doon sa Central Mindanao. At present, we are already going through the area, checking all the CCTV recordings if possible. We're reviewing it right now. And also, possible eyewitnesses account. So, we have at present 2 persons who will be able to provide us information on possible suspects or persons of interest. So, in due time, we will release that information. May possibility po ba na mahuli na may kasunod pa? We cannot tell. We cannot tell. People awareness. Kaya kailangan natin suportahan ng taong bayan.
Maghigpit tayo sa ating security. Mag-ingat tayo, but please don't panic. No cause for alarm. Huwag kayo mag-panic. Relax lang tayo. Sinasabi ba natin na US Embassy yung target nitong mga grupo? Ano, no? US Embassy yung target. Pwedeng US Embassy, pwede rin hindi. But, kasi mas malapit sa embassy, most likely gusto nilang embassy yung target nila. So ano po yung may mga pagbabago ng mga yung kahambayan? Ngayon sinasabi natin na possible nakapasok na yung Mauti Group sa Metro Manila with regard to this